Yan! What's up mga kaibigan? Tayo ngayon nagbabalik upang magbigay na naman ng panibagong kalaman sa ating mga mabubuting mag-aaral. Gamit ang ating whiteboard marker, ang ating whiteboard itself, at syempre yung ating eraser. So ayun, bago tayo magsimula, bago natin ilahad ang ating lesson ngayong araw, kung maaari lamang mga kaibigan, kung maaari lamang, mag-subscribe na kayo sa ating channel, At ganun din naman, click nyo na yung ating notification bell para naman updated kayo sa mga lessons na ating i-release sa mga susunod na araw. And also, syempre, para masayang lahat, comment, like, and share our videos para naman makatulong tayo sa iba. Alright? So, ayun. Good luck, guys! So, yun na nga mga kaibigan, ang ating nang tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa multiplication and division of rational algebraic expressions. We have a rule for multiplication and division ng rational algebraic expressions. So, kailangan nating sundin yung rule na yon para mas mapadali yung ating pagsosolve ng ating rational algebraic expression. So, huwag na nating patagalin pa, ibigay na nga natin yung rule, yung rule number 1 natin. Or, sabihin na lang natin rule of multiplication ng rational algebraic expression natin, which is, ayan, sabi dyan, the product of two rational expressions is the product of the numerators divided by the product of the denominators. In symbols, eto nakalagay, A over B multiplied by C over D is equal to AC all over BD. Right? Where BD is not equal to 0. Kasi pag 0 yung ating denominator, that is undefined. Okay? So, simple lang naman yung rule natin sa multiplication. If we have two rational algebraic expressions, you'll just multiply. Multiply mo lang yung numerator sa numerator and then denominator sa denominator. That is for multiplication. Magbigay na nga tayo ng example para mas maintindihan natin mga kaibigan. So, example number 1. Let's say 5t all over 8 multiplied by 4 over 3t squared. Right? So, that is our example number 1. Multiplication of rational algebraic expressions. So again, ang rule lang naman, multiply mo yung numerator, multiply mo yung denominator. Okay? So 5t multiplied by 4, that is 20t. All over 8 multiplied by 3, that is 24. 24, tapos t squared. Okay? But again, that is not our final answer. Yan pa lang yung product nung dalawang rational algebraic expression. Pero again, if we have a rational algebraic expression which is not yet in simplified form, kailangan pa natin siyang i-simplify. Alright? So, to do that, dito ko na lang ilalagay, o kaya dito na lang pala, para dire-diretso, meron tayong t sa numerator, meron tayong t sa denominator. So, ito ay cancel na, Tapos may matitirang isa doon sa denominator natin. Ibig sabihin nung na-cancel na yun, 1 na lang yun. Yung t doon sa ating numerator. And then also, 20 and 24 have a common factor, Meron silang common factor na 4. They both have 4 common factors, So, if we divide 20 by 24, pwede natin itong i-factor out by 4 multiply by 5. At ito naman ay 4 multiply by 6. Tama? So, cancel na yung 4 sa numerator and then sa denominator. So, ang natira ay 5 at saka yung 6. So, our final answer should be 5. Kasi 5 na lang yung nasa numerator all over yung 6 na natira dito at saka yung isang t. That is our final answer. For example, number 1. So again, after multiplication,
you need to analyze if the answer is in simplified form na ba or wala pa. So, if not, kailangan mo siyang i-simplify pa. Okay? Example number 2, mga kaibigan. So, again, multiplication pa rin ito. So, multiply natin ng 4x all over 3y and 3x squared y squared all over 10. Yan. That is multiplication, okay? Now, meron kasi akong isang technique na before multiplication, ako ay nagka-cancel out na, mga kaibigan. So again, before multiplication, ako ay nagka-cancel out na. So as we can see, meron tayong 3 dito sa numerator, meron tayong 3 dito sa denominator. Meron tayong y sa denominator, meron tayong y doon sa numerator. So we can cancel out yung merong mga magkakamuka. Okay? So unang-una na nga yung 3 divided by 3, that is 1, So cancel na yon. And then yung y dito sa denominator, tanggal na yan. Tapos yung isang y doon sa ating numerator dito sa kabila. So ang matitira na lang ay isang y dito. Right? Tapos 4 and 10 have a common factor of 2. Okay? So 4 divided by 2, that is 2. And also 10 divided by 2, that is 5. So ang ginawa natin ay nag-simplify muna tayo bago tayo nag-multiply. Sa number 1 kasi, nag-multiply muna tayo bago tayo nag-simplify. Parehas namang pwede yun kasi tama lang naman or magkamukha lang naman yung makukuha mong final answer. So yung number 2 ay nag-simplify muna tayo and then saka tayo mag-multiply. Okay, since simplified na yung ating given, so 2x na lang itong natira dito. 2x, ang natira naman dito ay x squared tsaka y. So 2x multiplied by x squared, that is 2x cubed. Tapos yung isang y. Yon. Tapos dito wala nang natira, 1 na lang to all over yung natira dito, which is 5. And that is our final answer, mga kaibigan. Ganun lang, saglit lang yung pagkuha mo sa kanya kasi nga nag-simplify ka na, then tsaka ka nag-multiply. Okay? Example number 3. What is the product of x minus 5 all over 4x squared minus 9 and then 4x squared plus 12x plus 9 all over 2x squared minus 11x plus 5. Yan. So, kung nakita ninyo, naging komplikado na. Kung doon sa first and second example natin, meron lang tayong mga monomial doon sa ating numerator and denominator. But here, meron tayong binomial and then trinomial. So, polynomials na ang meron tayo ngayon. We are required to find the product of the two. Okay? So, paano ang gagawin natin dito? Now, before multiplication or before multiplying our given, simplify muna natin yung ating rational algebraic expressions. Okay? So, pag na-simplify na yan, tsaka tayo mag-multiply. Alright? Now, to simplify our given, kailangan natin mag-factor out. Since the denominator here is a difference of perfect square, Kasi tingnan mo, yung 4x squared is perfect square. 9 is also a perfect square. Then, yung trinomial dito sa numerator is a perfect square trinomial. Bakit? 4x squared is perfect square. 9 is perfect square, So, kapag kinuha natin ng square root ng first term and last term, so, ito ay 2x, ito ay 3. If we multiply that, so we have 6x, and then we double it, we have 12x. That's why this is a perfect square trinomial.
Whereas yung denominator naman niya, hindi siya perfect square trinomial, but still, this is factorable. Okay? So, factor out muna natin sila mga kaibigan. At natalakay naman natin yan na sa huli nating mga videos. So, kung medyo nalilito pa kayo, pwede nyo namang balikan yung ating mga videos. Nandyan lang, hindi naman yun mawawala. So, ayun, dito ko na lang, bababa ko na lang muna dito. Copying ko lang x minus 5 kasi simplified form na yan. Wala naman na tayo ma-factor out dyan, So, x minus 5. So, again, yung 4x squared minus 9 is difference of 2 squares. So, anong factors nito? Yan yung meron tayong plus and then minus. Ano factors niyan? Square root ng 4x squared, that is 2x. 2x. Then square root ng 9 is 3. Then 3. Isang plus, isang minus. So kung natatandaan ninyo, yun yung factors ng ating denominator. At sana ay natatandaan ninyo pa, And then yung numerator dito, sabi ko nga, that is perfect square trinomial. So para makuha yung factors niyan, you'll just get the square root of the first term, which is 2x, And then, operation ng ating middle term, and then square root ng ating last term. And then, square. Yun yung factors ng ating numerator na yon. Then, yung ating denominator dito sa kabila, we will be using factoring by grouping, Saan ko ilalagay? Saan ko pwedeng ilagay yun? Dito na lang siguro. Pakita ko lang para maipakita ko lang, Yan. Para maipakita ko lang mga kaibigan. Dito ko na lang ilalagay, ha. Factors ng 2x squared minus 11x plus 5. Okay? So again, multiply mo yung 2x squared and 5. So that is 10x squared. And then isip tayo ng factors ng 10x squared na kapag inadd natin, ang sagot ay negative 11x. So kung meron tayong 10x squared, we can say that the factors can be negative 10x and then negative x now. Kasi, if we multiply negative 10x and then negative x, the answer is 10x squared. Tapos kapag inad natin yan, the answer is negative 11x. So, palitan na natin, 2x squared. Palit na natin ito, minus 10x minus x plus 5. So, group natin siya. 2x squared minus 10x plus, since kung napapansin niyo, plus yung ginamit ko ditong operation, minus na lang gamitin natin para yan, minus. Anyway, kahit alin naman dun kung kahit plus or minus gamitin mo, walang problema dun. Makukuha mo din naman yung tamang factors niya, Ngayon, minus yung ating ginamit. Since yan ay minus, so yung magiging factors dito sa ay magiging group sa kabila is negative x divided by negative, so that will be positive. Tama? And then positive divided by negative, that will be negative 5. Yon. So yun yung naging factors niya, mga kaibigan. Ay, yung naging group niya dun sa second parenthesis natin, Tapos, eto ngayon, we have a common factor here, which is 2x. So, factor out natin yung 2x here. So, ang matitira is 2x squared divided by 2x, that is x. Negative 10x divided by 2x, that is 5. Minus x minus 5. So, as we can see, we have a common factor of x minus 5. Ilabas ko lang yon, x minus 5. So, ang matitira is 2x minus 1. Tama? So, ngayon, ito yung factors nung ating denominator. So, lagay ko na siya dito. X minus 5 and then 2x minus 1. Yan. So, lahat na i-factor out na natin, numerator dito ay, denominator dito, ito, numerator dito, and then yung denominator sa kabila. Alright? Ngayon, mag-cancel out na tayo, mga kaibigan. Kung meron bang magkamukha sa numerator and denominator. So, x minus 5 sa numerator, meron ba tayong x minus 5 sa denominator? Dito, wala. Dito, meron. So, cancel na to. Yan. Next. 2x plus 3 dito sa denominator. Meron ba tayong 2x plus 3 sa numerator?
Meron. No, dalawa. So, cancel na yung isa dito. Tanggal na yung isa doon. So, isa na lang to. Nag-iisa na lang to. 1 na lang exponent doon. Okay? Next. Excuse me po. Meron pa ba tayo, mga kaibigan? 2x plus 3 sa numerator. Meron pa ba tayo sa denominator? Wala na. 2x minus 3 sa denominator. Meron ba tayo sa numerator? Wala na rin. 2x minus 1 sa denominator. Meron ba tayo sa numerator? Wala na rin, mga kaibigan. So, our final answer should be, ano nga tira sa numerator? 2x plus 3. And then, etong 2x minus 3 multiply by 2x minus 1. And that is our final answer, mga kaibigan. Ano? So, that is all for multiplication, mga kaibigan. Ano? Sabi ko kanina, tatalakay natin is multiplication and division. But for now, putulin ko muna dito. Ano? So, multiplication muna yung sa video na to. And then, on the next video, yung ating continuation for the division of rational algebraic expression, mga kaibigan. No? So, hopefully, ay meron kayong natutunan sa ating lesson ngayong araw, mga kaibigan. And then, ulit ko nga, kung meron kayong natutunan, share mo na sa mga kaibigan, kaklase mo, mga kaibigan. No? So, kita-kita tayo sa next video. Division of a rational algebraic expression. Okay, thanks guys!